Ngumiti si Nicole. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa tuluyan na sumusuko siya kay Brent. Umaasa pa rin siya na magkakabalikan pa sila ulit. Yes naman tita, I can help him, especially in business. Ang sabi ni Dad ay tuluyan na niyang ipo-pull out ang shares namin sa top group. Pero hindi ako pumayag. I want my Brent. Come back to me. Labis na ikinatuwa ni Laura ang sinabi ni Nicole. Matamis siyang umiti at ipinagpatuloy nila ang kwentuhan habang nagpapamasahe. Samantala, pagkarating ni Brent galing opisina ay dumiretso siya sa loob ng kanyang kwarto. Nakita niya ang kalat sa sahig kaya agad siyang sumigaw. Clean out, Mary! Natigilan siya na maalala na wala na pala sa palasyo ang kanyang asawa dahil pinalayas niya ito. Napapikit si Brent at umupo sa edge ng kama. Sinabunutan niya ang mahabang buhok at malalim na huminga. He was hurt. He did not want to kick out his wife but his ego's hurt. Hindi na maalis ni Brent sa kanyang isipan na may gusto ang kanyang asawa sa nakababata niyang kapatid. Simula nang malaman niya iyon ay para na siyang baliw na insecure kay Nathan. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit ganoon na lang siya nagagalit sa tuwing naiisip niyang si Nathan ang unang nagustuhan ng kanyang asawa. Si Nathan din ang dahilan kung bakit nangatulungan si Mary sa palasyo. Sinubukan siyang kausapin ni Nathan upang magpaliwanag pero sarado ng isip niya. Pinalayas niya rin sa palasyo ang kapatid at tinanggalan ng karapatan na pumasok pa sa loob ng palasyo. Walang nagawa ang mga magulang nila dahil kontrolado ni Brent ang lahat. Siya din ang CEO ng Salvation Top Group kaya hindi siya basta-basta na kayang kalabanin. Malalim siyang bumuntong hininga. Sinapo ang muka sabay iling. Balak na niyang tumayo nang makita sa carpet ang hair clip ni Mary. Nasa puno iyon ng kama kaya agad niyang inabot. Muling nakaramdam na magkahalong galit at lungkot si Brent nang nasa kamay na niya ang hair clip ng asawa. Hindi man niya inaamin sa lahat na nasasaktan siya pero kapag ganitong mag-isa na siya ay para siyang nadudurog sa sakit na nararamdaman. Wala nang gamit si Mary dito sa loob ng kanyang kwarto dahil pinakuha niya iyon lahat kay Manang Raquel at ipinadala sa kainta. Nag-iisa itong hair clip na naiwan sa kanya kaya niyakap niya iyon sa tapat ng dibdib. I hate you. But I miss you. Muling umigting ang mga panga niya. Tumayo at lumapit sa monitor. Pinindot niya iyon saka nagsalita. Manang, send someone here in my room to clean. Agad niya iyong pinutol pagkatapos mag-utos. Lumapit siya sa mini ref at kumuha ng alak. Lumabas siya sa balcony at tahimik na uminom habang nakatanaw sa makulimlim na langit. Dumaan ang mga araw. Hindi naging madali ang lahat para kay Brent, lalo na ang adjustment sa muli niyang pag-iisa. Inabala niya ang sarili sa kanyang trabaho upang hindi naiisip ang kanyang asawa. Maaga siyang umaalis sa palasyo pagkatapos ay madaling araw nang umuwi. Kung minsan ay hindi na siya umuwi at nagpapalipas na ng gabi sa kanyang opisina. Ariston, may meeting ba ako mamaya? Tumikim si Ariston at tinignan ang hawak na schedule list ng kanyang amo. Yes sir. Mamayang 3 o'clock PM po ay darating si Mr. Alcazar upang pag-usapan ninyo ulit ang bagong proyekto. Ngumisi si Brent. Akala ko ba ipapull out na niya ang kanyang shares? Bakit pa siya bumabalik-balik dito? Umilin si Ariston. Ayon sa narinig ko ay hindi sumang-ayon si Madam Laura sa desisyon ng mga Alcazar kaya hindi natuloy ang shares withdrawal nila. Hinilot ni Brent ang batok sabay iling. Hindi pa niya alam kung sino ang salarin sa ngayon, kaya nag-iingat siya sa kanyang mga ikinikilos. Tiningalan niya si Ariston. Mag-hire ka ng secret investigator. Ipasunod mo sa kanila ang bawat kilos ni Mama. Ganon din kay Papa. Tungkol naman sa mga Alcazar, gusto kong ikaw mismo ang magmatsyag sa mag-ama. Alam kong mabigat itong ipinapasok ko sa iyong trabaho, Ariston, pero ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko sa mundong ito. Umawang ang labi ni Ariston. Loyal subject naman siya ni Brent, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit siya lahat ang pinagsasabihan nito ng mga sekreto. Tumango si Ariston. Masusunod po, sir. Muling ibinalik ni Brent ang mga mata sa computer. Tumikim si Ariston kaya napatingala siya ulit dito. Bakit? May kailangan ka pa? Napalunok si Ariston. Sir, tungkol po kay Miss Mary. Ira-report ko pa ba sa inyo? Kumunot ang noo ni Brent. Agad nagbaba ng tingin at nagkunwaring galit. Hindi na kailangan. Niloko niya ako, Ariston. Muling napalunok sa Ariston.
Kunwari pa itong amo niya pero nakikita naman ito sa mga kilos ni Brent na nasasaktan pa siya sa mga nangyari. Tungkol po sa kapatid ninyo, anong gagawin ko? Muling umangat ng paningin si Brent sa kanya. Send him abroad. Kung ayaw niya, ay i-cut off mo ang kanyang allowance. Paano kapag tumutol si Chairman at Madam? Nagsalubong ang mga kilay ni Brent. Alam niyang malupit na siya masyado sa kanyang desisyon na ito, na ipadala sa abroad si Nathan pero kailangan para matuto ito sa buhay. Wala na kasing ginawa ang kanyang nakababatang kapatid kundi magwaldas ng pera at patuloy na imbestigahan ang kaso ng yumaong girlfriend. Wala sa posisyon si mama at papa, kaya ako ang dapat na masusunod. Malaking iskandalo sa pamilya namin kapag lumabas ang litrato nila ni Mary sa publiko, kaya dapat lang na mawala siya dito sa Pilipinas. Muling tumango sa Ariston. May punto din naman ang amo, lalo na at hindi pa nila alam kung sino ang nagpadala ng pictures. Masusunod po, sir. Itinaas ni Brent ang kamay sa personal secretary. Sige na, iwan mo na ako rito. Tahimik na lumabas si Ariston mula sa presidential office ni Brent. Nang makaalis si Ariston ay malalim na bumuntong hininga si Brent. Pinagsalikop ang mga kamay sa ibabaw ng working table niya at tumitig sa malayo. May ibsan ba ang kanyang nararamdaman na sakit kapag nakaalis na bansa ang kanyang nakababatang kapatid? Sa isang parte ng kanyang puso ay ayaw niyang paniwalaan ang lahat na nangyari pero nauuna ang pride niya kaya nilalamon siya ng galit. Muli niyang hinilot ang batok at huminga ng malalim. Naniniwala siyang malalagpasan din niya itong paghihirap ng kanyang puso at tuluyang gagaling mula sa sugat na iniwan sa kanya ni Mary. Nagkasundo sila ulit ng mga Alcazar. Panay lapit sa kanya ni Nicole pero si Brent na ang umiiwas. Ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi na dapat babalikan pa para kay Brent. Kaya kung nag-aasam si Nicole na babalikan niya at pakakasalan ulit ay nagkakamali siya. Brent, sandali lang. Hinabol siya ni Nicole sa pasilyo ng kumpanya pero nagtuloy-tuloy si Brent sa paglalakad at hindi siya hinintuan. Brent, I just want to talk to you about the company project. Tumigil si Brent at nilingon ang dating kasintahan. You're a model, not a businesswoman, Nicole. What are you doing here in my company? Kahit shareholders pa kayo dito sa kumpanya ko, ay hindi na ako tumatanggap ng employee, lalo na ang walang experience sa business. You're wasting my time. I'm sorry, I'm busy. Umawang lang ang mga labi ni Nicole at nalaglag ang mga balikat nang muli siyang talikuran ni Brent. Sarado na ang puso ni Brent at hindi pa siya handa para buksan sa iba, kaya lahat ng oras niya inilalaan na lang niya sa trabaho. Anak, nanggaling pala dito si Nicole. Niyayaya niya tayo sa kanyang 30th birthday party. Masayang sabi ni Laura habang nasa hapagkainan sila. Ayaw sumama ng papa mo sa akin. Wala na rin si Nathan dito kaya ikaw lang pwede kong yayain. Malambing niyang dagdag. Binitiwan ni Brent ang hawak na kubyertos at tumingin sa ina ng diretsyo. Kayo na lang, mama. Marami akong trabaho sa opisina kaya wala akong oras na makiparty. Umirap si Laura sa hangin. Nagkukulong ka lang sa kwarto mo kapag wala kang trabaho, anak. Divorce ka na kaya pwede ka na ulit mag-asawa. Pabalang na ibinaba ni Chairman Vladimir ang baso kaya natigilan si Laura. Laura, that's enough. Pumunta ka kung gusto mong pumunta sa party ni Nicole. Huwag mo na idamay si Brent sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Sweetheart! Nalalaki ang mga mata ni Laura sa kanyang asawa. Napailing si Brent at muling bumalik sa pagkain. Hinayaan niya ang mga magulang na sila ulit ang magtalo. Sanay na si Brent sa ganitong eksena. Noong mga bata pa sila ay madalas magtalo ang mga magulang sa pagkainan. Mag-isa na lang si Brent na nagpapatakbo ng kumpanya, Laura. Kaya hindi mo dapat iniistorbo dahil busy siyang tao. Sumagot agad si Laura. Kasalanan niya iyan dahil itinapon niya sa abroad si Nathan. Wala ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ang babaeng iyon. Inakit niya pareho magkapatid kaya nagkagulo. Malalim na humugot ng buntong hininga si Brent nang mabanggit ulit sa usapan si Mary. Pakiusap. Huwag niyong nababanggit dito sa loob ng palasyo ang babaeng iyon. Pakiusap. Natigilan sa pag-aaway ang kanyang mga magulang at muling natahimik sa kani-kanilang upuan. Dumilim ang muka ni Brent at kumuyom ang mga kamao.
Samantala, si Ariston ay hinihingal habang patakbo papasok sa loob ng palasyo upang hanapin si Brent. Nakasalubong niya si Manang Raquel at agad na tinanong kung nasaan ang amo. Itinuro sa kanya ni Manang Raquel ang kusina kaya kumaripas ulit ng takbo si Ariston. Natigilan sina Brent sa pagkain nang sumulpot si Ariston na pawisan ang noo. Napatayo si Brent at sinipat si Ariston. Ano nangyari, Ariston? Naalarma din sina Madam Laura at Chairman Vladimir. Akala nila ay may sumulong sa kanila kaya pareho din itong napatayo. Hinihingal si Ariston at tinahabol ang hininga. Sir, nasunog ang bahay nila, Miss Mary. Walang nakaligtas sa kanila. Nabitawan ni Brent ang hawak na baso kaya nabasag iyon sa sahig. Agad siyang lumabas at tumakbo palabas ng palasyo upang puntahan ng asawa sa kainta. I don't know what to do when I heard the news from Ariston. Mabilis akong tumakbo palabas ng palasyo at sinigawan si Ben. Kailangan kong makarating kaagad sa kainta. Kailangan kong makarating agad doon ngayon mismo. No! I need helicopter! Shit! What am I going to do? Hinabol ako sa labas ni na mama at papa. Hinawakan ako sa balikat ni Ariston upang pakalmahin. Sir, calm down. Okay? Calm down. Huminga ako ng malalim. Ben, paandarin mo na sasakyan. Wala ang piloto ngayon kaya malabong makapag-helicopter kami. Utos ni Ariston sa personal driver ko. Agad kami pumasok sa loob ng sasakyan at parang helicopter nga magmaneho si Ben. Mabilis ang pagpapatakbo niya dahil sumunod sa utos ko kahit tutol itong si Ariston. Ben, hurry up! Ulit kong sigaw. Nilingon ako ni Ariston sa backseat. Sir, sobra na ang pagpapatakbo ni Ben. Hindi ko na nararamdaman ang gulong ng sasakyan. Masama ko siyang tiningnan. Shut up! Natigilan si Ariston at pinagalitan si Ben. Sabi, bilisan mo eh! Bagal-bagal mo magpatakbo, Ben! Bilis! Hindi ako mapalagay at panay silip ko sa unahan. Namamawis ang mga kamay ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa asawa ko. Nang makarating kami sa kainta ay agad na akong bumaba dahil hindi makapasok ang sasakyan namin sa loob. Maraming tao at nagkakagulo. Hinawi ng kamay ko ang mga taong nakaharang sa dadaanan at pumasok ako sa loob upang makita ang bahay nila Mary. Nastatwa ako nang makitang walang natira sa kanilang bahay. Kinain ng apoy at pati mga kapitbahay ay nadamay na rin mula sa sunog. Narinig kong nagsalita ang pulis na nasa unahan ko. According sa investigation ay pumutok ang gas nila kaya iyon na naging sanhi ng pagkasunog ng buong bahay. Para akong mawawalan ng lakas nang marinig ang iyakan. Nakita ko sila Lane na sumisigaw sa harapan ng nangingitim na bako dahil dinilaan na rin ang apoy. Nasaan ang asawa ko? Sigaw ko. Lahat sila ay nakuha ko ang atensyon. Hindi pa rin ako umaalis mula sa kinatatayuan at sinisigaw ko na saan si Mary. Nang marinig nila Lane ang boses ko ay napalingon siya. Nanlisik ang mga mata sa akin at agad akong nilapitan. Walang hiya ka! Demonyo ka! Halimaw ka! May lakas ka pa na loob na magpakita dito sa kainta pagkatapos ng ginawa mo kay Mary. Magpapatay kitang demonyo ka! Ikaw ang pumatay kay Mary! Ikaw ang pumatay sa kanya! Umiiyak sila Lane na pinagsusuntok ako sa dibdib. Inawad siya ni na Ariston at Ben pero naabot niya ang buho ko kaya iyon ang hinila. Wala akong nararamdaman ng sakit sa ginagawa sa akin nila Lane. Para na akong namatay nang marinig na wala na ang asawa ko. Nasa ospital na sila upang linisin para mailibing ng maayos. Nawalan ako ng lakas at napaluhod sa lupa. Agad akong dinaluhan ng mga pulis at tinulungang tumayo. Gusto ko makita ang bangkay ng asawa ko. Dalhin niyo ako sa kanya. Nanlalambot ang katawan ko. Tuluyan akong nawala ng lakas. Patuloy pa rin sa pagwawala sila Lane at binabato sa akin ang lahat ng kasalanan. Huminahon po kayo, Mr. Sebastian. Dadalhin po namin kayo sa ospital. Sinamahan kami ng mga pulis sa ospital kung saan nandoon ang bangkay ng asawa ko at ang mga magulang niya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makausap. Tulala ako at parang walang kaluluwa. Sa Ariston ang kumakausap sa lahat at inaalalayan lang nila ako upang makapaglakad ng maayos. Dinala nila kami sa isang kwarto kung saan nandoon ang 3 bangkay na nakabalot na sa puting tela.
Natagalan ako sa biyahe kaya hindi ko man lang siya nakita. Kinakailangan na itong balutin sa tela dahil mangangamoy ang katawan. Nalaglag ang mga luha ko. Wala akong reaksyon sa muka at dahan-dahan na lumapit sa bangkay ng asawa ko. Nang nasa tapat na ako ay napahawak ako sa higaan niya dahil bigla akong nalumo. Hindi ko alam kung paano ko siya hahawakan. Baka madurog ko siya lalo at ayoko mangyari iyon. Mary? Pause ang boses ko. Tuyo ang lalamunan ko kaya nahihirapan akong magsalita. Babe, gumising ka. Muling dumaloy ang luha sa mga mata ko. Umiling ako at itinaas ang kamay upang haplusin man lang ang ibabaw ng tela pero naiwan iyon sa ere at agad kong naibaba. Mary! Inipon ko lahat ang lakas at sumigaw ng malakas. Gumising ka, please! Gumising ka, Mary! Dumiin ang mga kamay ko sa gilid ng higaan niya at para ko iyong madudurog. Marami pa tayong pag-uusapan, hindi ba? Mahal mo ko. Handa mo gawin ang lahat para sa akin kaya dapat mo tuparin yun. Gumising ka na. Para mo ng awa. Masakit ang ulo ko at durog na itong puso ko sa sakit. Nagsisisi na ako, babe. Nagsisisi na ako. Patawarin mo ako. Nanginginig ang mga labi ko. Blurry na din ang paningin ko at hindi ko na kaya itong sakit na nararamdaman ko. Bubuo tayo ng pamilya natin, hindi ba? Bubukod tayo at aalis sa palasyo. Gumising ka na. Huwag mo kong iiwan. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko kaya mas lalo ako napaiyak. Sir, pinisil ni Ariston ang balikat ko. Umiling ako at muling sumigaw. Inawat ako ni Ariston dahil may dumating na mga doktora. Tinanong nila kung ipakikremate ko ba ang bangkay pero agad akong tumanggi. Nasunog na nga siya kaya hindi ko na kaya makitang susunugin siya ulit. Inasikaso ni Ariston ang paglibing sa kanila. Dumating ang mga magulang ko pero agad ko din silang pinauwi. Ang mayor ang umasikaso sa amin at sa bahay niya kami pinatuloy. Doon din ang lamay ng asawa ko at ang mga magulang niya. Wala akong pakialam sa lamay na iyan. Nasa puntod lang ako ni Mary at binabantayan iyon na para bang maaagaw sa akin. Muli akong sinugod, nilalin at sinaktan. Lumayas ka na dito sa kainta at huwag nang magpapakita dito. Ang kapal na mukha mo. Kung hindi ka naging malupit sa kanya at hindi mo siya pinalayas ay sana buhay pang kaibigan ko ngayon. Hindi ako makaimik. Nasasaktan na ako ng labis dahil lahat ng salita nila Lane ay totoo at tinatamaan ako. Muli siyang inawat ni Ariston pero parang tigre sila Lane at dinuraan pa ako. Lumayas ka dito. Hindi namin kayo kailangan dito. Mga halimaw at walang puso. Sa Ariston ang pinagsusuntok niya nang pilit siya nitong inaawat. Muli ako lumuhod sa tapat ng lapida at hindi pinansin ang pagwawala nila Lane. Lumubog ang araw at sumikat ulit. Nasa puntod pa rin ako ng asawa ko at hindi natitinag habang nakaupo. Hindi ako kumakain ni umiinom ng tubig. Gusto ko ring mamatay upang masundan siya sa langit. Wala nang luha ang pumapatak sa mga mata ko. Magulo ang buhok ko at nangangamoy na ang suot kong baro. Para ako nasasaraan ng ulo nang ngumiti sa harapan ng lapida niya. Hindi ka pa ba tatayo dyan? Hindi na rin ako aalis dito para masundan kita, Mary. Naririnig mo ba ako? Muli ako napaiyak nang mapagtanto kung para kong tanga na kinakausap ang sarili. Nilapitan ako ni Ariston at inabutan ng tubig. Malakas ko iyong tinabig kaya tumilapon sa sahig. Umalis ka na, Ariston. Iwanan mo na ako dito dahil gusto ko na rin mamatay. Wala na saysay ang buhay ko. Wala na rason pa para mabuhay pa ako sa bundok ito. Muling pinulot ni Ariston ang mineral water sa lupa. Nasa bahay ni Mayor ang mga magulang mo, sir. Sinusundo ka na nila. Tiningala ko sa Ariston. Tell them to leave. I won't coming home without my wife. Sir, tatapatin na kita. Masakit man itong sasabihin ko pero ito ang katotohanan. Magpaaraw ka man dito. Magpaulan ka man dito kaya tamaan pa ng kidlat. Hindi na babangon sa puntod niya ang asawa niyo. Patay na siya. Hindi na siya makakabalik pa kahit anong gawin niyo. Napatayo ako nang marinig ang sinabi ni Ariston. Kinuwelyuhan ko siya at nagagalit akong tumitig sa kanya.
Ano sabi mo? Pakiulit nga. Patay ng asawa ko. Patay na siya. Hindi na mabangon ulit. Malakas ko siyang itunulak kaya napaupo siya sa lupa. Agad na lumapit si Ben at tinulungan ng makatayo si Ariston. Itinuro ko sa kanila ang lapida sa tapat ko. Nakikita niyo yan? Nasa loob ang asawa ko. Babangon siya dyan at babalikan niya ako. Sir, naglakas loob siya ulit na tawagin ako nang makabawi mula sa pagkakaupo sa lupa. Nilapitan ko siya at inundayan ng suntok. Sabing iwan niyo na ako dito. Gusto ko nang mamatay. Alis! Umalis kayo! Pinatayo siya ulit ni Ben at mabilis na umalis sa harapan ko. Muli akong lumuhod sa lapida at hinaplos ang pangalan niya. I always adore you, babe. Hindi ko man nasabi sa iyo noong nagsasama tayo pero lahat na lumalabas sa bibig ko ngayon ay totoo. Ngumiti ako. Muli kong pinadaanan ng daliri ang kanyang pangalan. Mahal kita, Mary. Sana nasabi ko ito sa iyo noong naririnig mo pa ako. Kinagat ko ang ibabang labi. Nag-init ang buong mukha ko at muli na namang nanikip itong dibdib ko. Kung tuluyan man ako madurog at hindi na ulit makabangon, ay dahil sa pagpanaw ng asawa ko. Naririndi ako mula sa ingay sa labas kaya bumalikwas ako ng bangon. Kinusod ko ang mata at pinatay ang aircon. Ay naku naman, kaya aga-aga ay ang ingay na sa labas ng garden namin. Tumayo ako at pumasok sa banyo. Nagilamos ako at nagsipilyo. Sinipad ko ang magkabila ang pisngi ko bago itinali ang mahaba kong buhok. Payat na talaga ako. Bumalik na rin ang katawan ko sa dati pero tumatanda na yata ako. Inayos ko ang kama ko bago lumabas. Natampal ko ang noo nang makita ang kalat sa sala namin. Brian! Nagngingit-ngit ang mga ngipin ko. Sinipa ko ang kumot kaya tumilapon iyon sa sofa. Binuksan ko ang sliding door at sumilip sa labas. Kanina lang ay galit ako pero nang makita kong naghahabulan sa damuhan sina Brian at ang aso namin ay hindi ko napigilan ang mapangiti. How adorable they are. Wait lang, yung camera ko. Mabilis akong bumalik sa loob ng kwarto at kinuha ang maliit kong camera. Kinukuhanan ko siya ng larawan palagi at isinasave ko yun sa memory card ko. Habang lumalaki si Brian ay mas lalong nagiging makulit. Maraming rason sa tuwing pinapagalitan ko at sobrang matampuhin. Hindi ko alam kung saan niya ito namana. Hindi naman ako matampuhin na tao. Maybe in his dad. Brian, no! Agad kong pigil nang buhatin niyang aso namin. Malaki itong bulldog na aso namin kaya hindi ko siya pinapayagan na buhatin. Bella's heavy. You can carry her. Naibaba niya iyon at tumingin sa akin. Sina tatay at nanay ay natigilan rin nang makita ako na nakadungaw sa sliding door. Hayaan mo na siya. Malaki na siya anak at lalaki pa. Ani nanay. Ngumuso ako. Nay, hindi tama na kinakarga ng bata iyang aso. Eva, Maria. Pinanlakihan niya ako ng mga mata. Ngumiwi ako nang marinig na naman ang totoo kong pangalan. I'm not used to it until now. Hindi ako komportable na tinatawag nila akong Eva Maria. Mahinang tumawa si tatay at itinaas ang kamay kay Brian para palapitin. Agad namang tumakbo sa kanya ang 6 years old kong anak at kumandong kay tatay. Tuluyan akong lumabas at nakiupo sa kanila. Amoy pawis ka na. Reklamo ko na lumapit ako sa anak ko para halikan siya. Ngumiti lang siya at hindi ako pinansin. Hindi ko alam kung paano ko mabubuhay si Brian kung wala sa tabi ko itong mga nakagisnan kong magulang. Hindi nila ako iniwanan at sama-sama kaming pumunta dito sa Taiwan. Dito ko naisip na pumunta pagkatapos ng nangyari sa buhay ko 7 taon na ang nakalipas. Namatay na ang dating Mary. Tinalikuran ko na siya at hindi nababalikan pa ang dati kong katauhan. Bagong bihis na ako at bagong yugto ang buhay. Isinulat ko ulit ang bagong kabanata ng buhay ko at ayoko na ring basahin ang kwento ko pabalik. Nalaman ko kung sino ako, saan ako nanggaling at sinong mga totoo kong magulang. Pero sa kasamaang palad ay pumanaw na silang pareho at ako lang ang natitira. Ako, si Eva Maria Salvacion Nuelo, ang anak ng dating syndicate leader na sina Ramon Nuelo at Ruby Salvacion. Si Tatay Roberto ay dating tauhan ng Papa Ramon ko.
Siya ang nagligtas sa akin upang hindi lumaki sa maruming mundo ng mga magulang ko. Base sa kwento nila ay naging gahaman si Mama Ruby at puro galit ang nararamdaman sa kanyang pamilya. She is always after revenge until she passed away. In the other part of me ay nakaramdam ako ng awa sa totoo kong mama. Pero ganoon talaga ang buhay. Ang gumagawa ng kasalanan sa mundong ito ay magbabaya din sa huling hukuman. Kung natagpuan pa niya ako ay baka naging leader na din ako ng mga sindikato. Kaya malaking pasasalamat ko dito sa mga magulang kong kumupkup sa akin. Kung hindi dahil sa sakripisyo ni Tatay Roberto ay baka namatay na rin ako ngayon kasama ang mga totoo kong magulang. Sa loob ng 7 taon ko dito sa Taiwan ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Business Management ang kinuha kong kurso dahil marami pa akong babalikan naman sa Pilipinas. Hindi kami pinabayaan dito ni Chairman Vladimir Salvacion, ang second cousin ng yumao kong ina at dating bianan ko. Siya ang tumulong sa amin upang tuluyang makalayo sa Pilipinas at magsimula ulit. Aaminin ko nagulat ako nang malaman ko ang lahat lalo na ang totoo kong pagkatao. Hindi ko rin matanggap na kami ni Brent ay magkadugo. That's forbidden. Kaya naiintindihan ko kung bakit kami pinaglayo ng tadhana dahil hindi kami pwede. Nasaktan ako, nadurog ako, namatay ako simula nang magkahiwalay kami. Tawagin na ninyong kabaliwan pero tinatawag kong pag-ibig iyon. Sobra akong umibig kay Brent hanggang sa nabulag ako sa kanya ng tuluyan. Sa tuwing naisip ko mga sakripisyo kong ginawa para sa kanya ay naiiyak ako. Hindi ko maiwasan na maiyak at ipagdasal ang paggaling ko mula sa sugat na iniwan niya dito sa dibdib ko. Pero isang araw ay nalaman kong hindi siya totoong salvasyon. Hindi kami magkadugo at hindi siya totoong anak ni Chairman Vladimir. Anak siya ni Madam Laura sa dati nitong asawa. Dinala niya si Brent sa palasyo at buong pusong tinanggap ni Chairman dahil kailangan niya ng tagapagmana upang tuluyan na makuha ang palasyo ng mga yumao nilang ninuno. Ako ang unang apo na babae at nasa linya ng trono. Kaya ngayong nalaman ko ang lahat ay babawiin ko kung anong para sa akin. Mary, tapos ka na ba dyan? Kanina pa nagrereklamo ang anak mo. Napaiktad ako. Binilisan ko ang paglalagay ng foundation sa mukha dahil naiinip na ang anak ko sa kakahintay sa akin. Pumapasok na siya sa private school kaya hatid sundo ko. Palabas na po, palabas na. Balik sigaw ko. Inabot ko ang handbag at ang car key. Lumabas ako mula sa kwarto at nakita ko nga si Brian na nakasimangot. Mommy, we are late. Napangiti ako. Hindi pa tayo late anak, maaga pa. Sabay tingin ko sa wristwatch. Alis na po kami, Nay, Tay. Paalam ko. Sige, mag-iingat kayo. Dahan-dahan sa pagmamaneho, Mary. Tumango ako kay Tatay. Inabot ko ang kamay ni Brian at sabay na kaming lumabas. Maliit lang itong tinitirhan namin pero maganda naman at tahimik. Mababait pa ang mga Taiwanese kong kapitbahay. Brian, gusto mo bang manood tayo ng movie after ng school mo? Tinignan ko siya sa rearview mirror. Tumango siya at ngumiti sa akin. Ay na lang. Habang tumatagal ay mukha ni Brent ang nakikita kong kasama sa araw-araw. Wala siyang kinuha sa akin. Ang kulay niya at shape ay lahat kay Brent. Opo, isasama natin sina Lola at Lola. Napangiti ako sabay tango. He loves my parents so much. Halos si nanay na rin kasi ang nagpalaki sa kanya. Ipinagbuntis ko lang at inuluwal pero si nanay Helia na ang nagpupuyat upang alagaan siya. Nakarating kami sa school. Tulad ng dating gawi ay nasa waiting area lang ako at hinihintay na matapos ang klase ni Brent. Hindi ko siya iniiwanan dahil natatakot akong may mangyari na masama sa kanya. Ewan ko ba, naging trauma ko na ang nakaraan kaya naging matatakotin ako pagdating sa pamilya ko. Tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko iyon sa handbag at tiningnan ang nagmensahe. Si Chairman Vladimir. How's everything, my dear? Darating ako sa susunod na linggo para dalawin kayo. Sana, napag-isipan mo na rin ang mga sinabi ko. Binasa ko lang iyon at hindi na-replyan. Ibinalik ko ulit ang cellphone sa loob ng bag at huminga ng malalim. Sa tuwing nagkakaroon kami ng communication ni Chairman Vladimir ay bumabalik sa isipan ko ang nangyari sa nakaraan.
Noong araw na pinalayas ako ni Brent ay hindi ko alam ang gagawin. Tumatak sa isipan ko ang mukha ni Madam Laura habang tumatawa papasok sa loob ng palasyo. Pero pagkapasok niya ay lumabas si Chairman. Tiningala ko siya at nagmakaawa. Tumayo ka na dyan, Iha. Walang mangyayari kung uupo ka lang dyan. Sarado pa ang isip ni Brent kaya malabong patawarin ka niya. Humikbi ako. Wala po akong kasalanan. Wala kaming relasyon ni Nathan at ang lumalabas na litrato ay set up lang para sirain ako at si Brent. Malalim siyang bumuntong hininga. Hindi bagay sa iyo si Brent, Mary. Natigilan ako at napatitig kay Chairman. Pati ba naman siya sasabihin ng salitang ito? Hindi rin ba niya ako gusto para sa anak niya? Hindi isang tulad ni Brent ang nababagay sa iyo. Tuluyan akong napaiyak. Yumuko ako at pinunasan ang mga luha. Muli ko siyang tiningala at matapang na tumingin sa kanya. Tulungan niyo ko. Tulungan niyo ko makaalis ng bansa kasama ang mga magulang ko. Matagal, natauhan si Chairman. Muli ako nakiusap. Desidido na akong umalis ng bansa upang makalimot. Nang tumango siya sa akin ay agad akong tumayo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng palasyo. Wala akong suot na tsinelas. Nakapaalang ako habang tinatahak ang daan palabas sa malaking gate ng palasyo. Nang tuluyan ako makalabas ay nalingon ko ng isang beses ang loob. Tinignan ko ang kwarto namin at ang balcony. Muling bumalong ang mga luha ko at parang tinatarakan ng kutsilyo itong puso ko. Paalam, bulong ko.